May edad nga ba ang pag-abot sa iyong mga pangarap? O sapat na ba ang matatayog na salita para pigilan ng isang taong may gustong patunayan? Sa mundong mas mabilis manghusga kaysa magtiwala, paano kung ang mismong sarili mong mga kapatid ay sila palang unang magsasabing kurang at nakakahiya ka? Isang lalaking isinakripisyo ang sariling kinabukasan para sa kanyang pamilya. Muli bang makakabangon kapag siya naman ang nangangailangan? Araw-araw na panunukso ng mga mas batang kaklase, panlalait ng sariling kadugo, at mga pagsubok na tila mas gustong patumbahin ang kanyang pagsusumikap. Hanggang saan ang kaya mong tiisin para sa taong naniniwala sa iyo kahit ang buong mundo ay nakatalikod na? Oops, teka lang mga kakwentuhan, bago tayo magpatuloy, siguraduhin mong nakasubscribe ka na. I-like mo ang kwentong ito at i-share mo na rin sa iyong mga kaibigan para mas marami pa tayong magawa na ganitong klaseng kwento. Ano? Tara, simulan na natin. Dito lang yan sa... Alas 5 pa nga lang ng umaga, kaagad nang gumigising si Aling Melda para maghanda ng almusal at ihanda ang uniforme ng kanyang estudyante. Ang aga mo naman gumising, Melda. Nakangiting sabi sa kanya ng asawa, bagong ligo ito. Para ipaghanda kita ng almusal. Tugon nito, salamat sa palaging pag-aasikaso at pag-aalaga sa akin. Obligasyon ko yon bilang asawa mo. O siya, maupo ka na't kumain. Baka mahuli ka pa niyan sa klase mo. Agad namang tumalima si Fred at kumain ng kanyang almusal. Hindi kasi siya pwedeng mahuli sa pagpasok dahil may exam sila ngayon. Kailangan niyang agahan para hindi siya mahuli sa paaralan. Pumapasok kasi siya doon, hindi bilang isang guro o trabahador sa paaralan, kundi bilang estudyante. 31 taong gulang na si Fred, pero nag-aaral pa rin siya bilang third year college. Sa hirap kasi ng buhay noon, inuna niyang pagtapusin ng kanyang mga kapatid. Ngunit nang makatapos nga ang mga ito, nagbago ang ugali ng mga ito at naging mayayabang. Doon ay hinikayat siya ng asawang ipagpatuloy ang kanyang pag-aaral at kaagad naman siyang pumayag dahil pangarap niya talagang makatapos. Fred, yung uniform mo nakahanda na sa kama natin ha. Kailangan ko nang umalis at baka mahuli ako sa trabaho. Ingat ka sa pagpasok. Sabi nito bago siya halikan. Habang siya ay nag-aaral, nagtatrabaho naman ang kanyang asawa sa isang grocery store. May trabaho rin naman si Fred, pero part-time lamang yon. Wala pang anak ang dalawa dahil pinaplano nila yon kapag nakagraduate na ang lalaki. Salamat Melda, mag-iingat ka rin sa trabaho mo. Nang umalis ang kanyang asawa, nagsimula na siyang magligpit at magbihes. Sinigurado niyang nakalak ang bahay bago siya tuluyang umalis. Oh, kuya, talagang seryoso ka masyadong ipagpatuloy ang pag-aaral mo? Aba, wala nang oras para sa kagaya mong matanda na. Habang naglalakad papuntang terminal ng tricycle, nasalubong niya ang bunsong kapatid. Wala namang edad ang pag-aaral, Sofia. Sagot niya lang. Kuya, medyo nakakahiya lang kasi sa mga taong kakilala namin. Kami, magaganda ng trabaho. Tapos ikaw magtatapos pa lang. Nakakasira ka ng pangalan. Hindi nakakahiya ang pagpapatuloy sa pangarap na naudlot. Mas nakakahiya ang maghintay na lang sa wala at iasa lahat sa tadhana. Ngumiti siya rito bago ito lampasan. Sumakay nga siya ng tricycle para makapunta sa eskwelahan. Magandang umaga, Sir Jan. Nakangiting bati niya sa guard nang makarating siya sa school. Magandang umaga, Fred. Good luck sa exam mo. Sigurado ako may ipapasa mo mga ngayon. Tugon nito sa kanya. Sana nga po. Sige po, pasok na po ako. Naglakad nga si Fred patungo sa kanilang classroom. Ramdam niya ang tingin sa kanya ng mga kapwa estudyante, pero hindi niya yung pinansin. Sanay na kasi ang lalaking pinagbubulungan siya at pinagpepiestahan ng mga tingin. Pagdating sa classroom, sinalubong kaagad siya ng mga kapwa estudyante. Nakapatid na ang kanyang turing. Aminado siyang hindi lahat sa mga ito ay gusto siya, pero hindi na lamang niya iyon pinansin. Tanda-tanda na nag-aaral pa rin.
Siguro sobrang bobo niya kaya hindi makagraduate. Baka kamo maagang nag-asawa kaya ganyan na lang ang kinalabasan ng buhay niya. Katrabaho ng ate kong isa sa mga kapatid niyan. Masyado raw pabida yan pero palagi namang bagsak. Hindi niya nga pinansin ng tatlong estudyanteng pinag-uusapan siya. Mas pinili niya lang ngitian ang mga sumalubong sa kanya. Kuya Fred, balita ko po mahirap ang exam natin ngayon. Kinakabahan ako dahil baka bumagsak ako. Sabi sa kanya ni Anton. Anton, hindi mo kailangang kabahan. Huwag mong i-pressure ang sarili. Basta tandaan mo lang ang mga inaral mo at gawin mo lang ang best mo. Tugon niya rito. Kuya Fred, pwede ba akong makahiram mamaya ng notes mo sa math? Hindi po kasi ako nakapag-review dahil nakatulog agad ako kagabi eh. Sabi naman ni Sheila. Oo naman, kuhanin mo sa akin mamaya. Inayos ko na rin yun para maintindihan ng mga hihiram. The best ka talaga, Kuya Fred. Kaya ikaw po ang favorite naming kaklase. Nakangiting sabi naman ni Julio. Napatawa naman siya dahil sa sinabi nito. Sumasaya talaga ang kanyang puso sa tuwing pinupuri siya ng mga ito at pinapasalamatan. Pakiramdam niya nga ay mayroon ulit siyang mga kapatid. Nagsimula nga ang exam nila at sobrang tuwa ni Fred dahil halos lahat ng tanong ay kanyang inaral. Dahilan nga rin para manguna siya sa pagbasa. Walutong ng hula lang sigurang. Hirit ni Marcos. O baka naman may kodigo. Panggatong ni Nonoy. Stock knowledge lang yun. Matanda na kasi siya. Pakikisabad naman ni Allen. Nagtawanan nga ang mga ito at ang mga ilan-ngilan. Hindi naman nasaktan si Fred at ngumiti lamang sa mga ito. Tumahimik kayong tatlo dyan. Mas nakatatanda itong si Fred sa inyo. Kaya dapat ginagalang niyo siya. Isa pa, tanggapin niyo na lang na matalino talaga siya at may pangarap sa buhay. Tigil-tigilan yung panlalait dyan at magsagot na lang. Sita ng guro sa mga ito. Napahiya naman ang tatlo at ang ibang tumawa. Dahilan para mapangisi ang mga kaklase ni Fred na gustong-gusto siya. Ngumiti na nga lang din si Fred bago maglakad palabas ng classroom. Kahit nga maraming hindi naniniwala sa kanya, pagpapatuloy niya pa rin ang kanyang pangarap at kagustuhang makatapos. Aminado nga si Fred na hindi madali para sa edad niya ang pag-aaral. Pero sa tuwing nakikita niya nga ang saya sa mukha ng asawa sa tuwing makakapasa siya, nawawala bigla ang pangamba niyang ipagpatuloy ang kagustuhan niya. Galing dito kanina si Francis. Pinapupunta niya tayo sa birthday party ng anak niya. Napahinto siya sa pagsusulat nang marinig ang sinabi ng asawa. Gusto mo bang pumunta o wag na lang? Siguro, idadaan ko lang yung regalo ko sa pamangkin ko. Sagot niya. Hays, hindi mo talaga kayang tiisin ang mga kapatid mo kahit ginaganon ka nila. Fred, sana naman matutunan mo ring maglagay ng pader sa pagitan nyo. Melda, kapatid ko pa rin naman sila. Isa pa, pupunta lang naman ako doon para sa pamangkin ko. Aalis ka agad tayo kapag naiabot ko ang regalo ko. Kung bakit ba naman kasi masyado kang anghel. Tapos sa mga kapatid mo, nakaangat lang ng kaunti. Nakalimutan agad kung saan sila nanggaling. At napailing ito ko. Hindi na nga lang siya kumibo at nanahimik na lang. Aminado siya na nasasaktan talaga siya dahil sa pagbabago ng mga kapatid niya. Ang pangako kasi nila noon sa isa't isa, siya naman ang pag-aaralin ng mga ito kapag nakaahon na nga ang mga ito. Pero ang nangyari, nagsimula siyang ikahiya ng mga ito at itrato na parang ibang tao. Na parang hindi siya kadugo ng mga ito. Nang sumapit nga ang kinagabihan, inaya na niya ang asawa papunta sa birthday ng kanyang pamangkin. Kagaya ng inaasahan niya, kumpleto doon ang tatlong kapatid niya at ang ibang kamag-anak nila ay nandoon din. Bakit mo pa inimbita yan? Narinig niyang tanong ni Kyla, pangalawang kapatid niya. Ang anak ko ang may gusto. Sagot ni Francis. Duman lang ako para iabot ang regalo ko sa pamangkin ko. Inabot niya ang paper bag sa batang babae. Happy birthday, Cheska. Mag-aral ka mabuti, ha? Nandito na rin naman kayo. Kumain na rin kayo. Baka rin kasi ngayon lang kayo makakakain ng mga pagkaing handa ng anak ko. Mapangutyang sabi ni Francis. Huwag kang ganyan, Francis. Nakakakain naman yata sila ng masarap tuwing sahod eh. Nakangising sabi ni Kyla. Paano yung sinasahod nila? Napupunta pa sa tuition itong si Kuya Fred. Hindi na lang kasi manahimik sa bahay. Gusto pang magsuot ng uniformeng hindi akma sa edad niya. Tumatawang saad ni Sofia. Nagtawanan nga ang tatlo. Habang siya ay napakuyom na lamang ng kamao.
Ako, nagtitimpi lang sa inyong tatlo kayo ha? Aba, hindi porket hindi kayo pinapatulo nitong kuya nyo. Palagi nyo na siyang pagsasalitaan ng ganyan. Baka nakakalimutan nyo. Kaya kayo nandyan sa kinatatayuan nyo dahil rin sa kanya. Siya nagparaya para makapagtapos kayo. Tapos gaganyanin nyo lang siya? Ang yayabang ninyong tatlo. Wala naman kayo dyan kung hindi dahil sa kuya nyo. Hindi na nga nakapagpigil si Melda. Tapos ano? Nang makaangat kayo ng kaunti, kinalimutan nyo ng kapatid nyo? Masyado kayong nagpalason sa pera at kinalimutan ng taong nagpakaama para sa inyong tatlo. At kasalanan pa namin ngayon na hanggang dyan lang siya? Galit na sabi ni Sofia. Hindi naman namin hiniling na magsakripisyo siya eh. Isa pa, responsibilidad naman niyang ginawa niya dahil panganay siya. Galit na sabi din ni Kyla. Ang kakapal pala talaga na mukha niyong tatlo eh. Responsibilidad niya dahil panganay siya? Kailanman, hindi niya naging responsibilidad na pag-aralin ang mga walang utang na loob na kagaya ninyo. Tugon ni Melda. Tama na. Hinawakan ni Fred ang asawa. Sofia, Kyla, Francis. Hindi ako nagsisisi sa naging desisyon ko magsakripisyo para sa inyo. Pero ang sakit sa akin na ganito ang isusukli nyo. Pambabastos. Huwag kayong mag-alala. Magmula ngayon na hindi ko na kayo guguluhin pa. At papatunahin ko rin sa inyo na hindi pa huli ang lahat para sa akin. Kaya ko pang makisabay sa iba at kaya ko pa rin habulin kung anong mayroon kayo. Pagkatapos ay hinila niya paalis doon ang asawa niyang galit na galit pa rin. Pasensya ka na, Fred. Hindi ko na talaga napigilan ang sarili ko. Mahinang sabi ni Melda. Umiling ang lalaki. Gusto kong magpasalamat dahil sa pagtatanggol mo sa akin. Simula ngayon, matatauhan na ako. Hindi na ako magpapaapi pa. Sa pag-aaral at sa'yo ko na lang itutuon ang buong oras at atensyon ko. Kahit sa sarili mo na lang muna ang atensyon mo, Fred. Kayang-kaya kong sarili ko. Aba, nag-asawa ka yata ng isang Amazona na babae. Nagpapasalamat ako na ikaw naging asawa ko. Pangako kong tutuparin ko ang pangarap ko para sa ating dalawa at para sa magiging anak na rin natin. At niyakap nito ni Fred. Kahit nga ang sarili niya pang pamilya ang hindi naniniwala sa kanya, magpapatuloy pa rin siya dahil may isang tao pa rin kumakampi sa kanya. Dahil nga sa mga sinabi ng mga kapatid niya, mas lalo siyang nabuhayan na magpatuloy sa buhay. Sa awa nga ng Diyos, nairaos niya ang third year college at nagkaroon pa siya ng award sa recognition. Ngunit sa pagtungtunga niya ng fourth year college, doon na nagsimula ang kalbaryo niya. Doon na siya nahirapan at doon na siya nawalan ng trabaho. Bumagsak kasi ang katawan niya dahil palagi siyang kulang sa tulog. Melda, pasensya ka na kung ikaw muna ang kumikilos ha. Hayaan mo, babawi ako sa iyo kapag nakatapos ako. Kaunting buwan na lang naman gagraduate na ako. Sabi niya sa asawa habang nakahiga sila sa kama. Hindi mo kailangan mag-alala tungkol dyan. Ayos lang sa akin yun. Ang mahalaga lang ngayon ay malapit ka na sa pangarap mo. Sagot nito. Napakaswerte ko talaga sa iyo. Excited na agad akong graduate at isama ka sa stage. Mukhang magiging problema natin yan. Baka kasi sa oras ng graduation mo, ilabas ko ang panganay natin. Napabalikwas siya ng bangon dahil sa sinabi ng kanyang asawa. Nanlalaki ang mga mata niya at nakaawang ang kanyang bibig. Buntis ka? Tumango si Melda. Oo, isang buwan na. Masyadong napaagang graduation gift ko sa'yo. Magiging tatay na ako! Niyakap niya ang asawa habang mangiyak-ngiyak. Thank you, Melda. Hayaan mo. Bukas na bukas maghahanap ako ng trabaho. Tapos tumigil ka na rin muna sa work mo. Iyon ang hindi ko gagawin. Humiwalay ito sa yakap. Kaya ayokong sabihin muna sa'yo dahil alam kong ganyan ang sasabihin mo. Hindi naman masela ng pagbubuntis ko at hindi naman mabigat ang trabaho ko eh. Kaya hindi mo kailangan mag-alala. Isa pa, hindi ka rin muna babalik sa trabaho. Bagsak na bagsak pa ang katawan mo. Kaya mananatili tayo sa kung anong nangyayari ngayon. Kaya ko na. Promise. Maghahanap lang ako ng magaan na trabaho at sisiguraduhin kong hindi na ako magkakasakit. Ayoko namang hindi isipin ang pagiging ama ko. Gusto ko, kahit estudyante ako ngayon, pagiging ama pa rin ang mindset ko. Napatitig si Melda sa asawa.
Nakikita niya sa mga mata nito ang determinasyon. Kaya napahinga na lang siya ng malalim at tumango na lang. Mas lalo ngang sinipagan ni Fred ang pag-aaral at pagpa-part-time job niya para sa kanyang mag-ina. Hindi niya ininda ang mga pagsubok na dumaan sa kanya, lalo na nung OJT siya. At sa huli nga, lahat ng hirap na pinagdaanan niya ay naging worth it nang sumapit ang graduation niya. Nagulat pa siya dahil cum laude siya. Kaso hindi nga nakasama sa stage ang asawa dahil araw din ang panganganak nito. Dahilan para maging doble ang kanyang saya. Kuya Fred, sama ka po sa amin mag-celebrate. Nakangiting pag-aya sa kanya ni Anton. Pasensya na, hindi ako pwede dahil nanganak ang asawa ko. Babawi na lang ako sa inyo. Ngumiti siya sa mga ito bago nagmamadaling umalis. Dumiretso kaagad siya sa ospital kung nasaan ang asawa. Pagpasok niya nga sa kwarto ng asawa, nakita niya ang sanggol sa tabi nito. Tumulo nga ang kanyang luha bago lapitan ng asawa at yakapin. Salamat sa buhay na to, Melda. Maraming salamat sa lahat. Lalo na sa magandang regalo mo sa akin. Mahal na mahal kita. Emosyonal niyang sambit. Maraming salamat din sa lahat, Fred. At congratulations sa graduation mo. Sobrang proud ako sa'yo. Cum laude kong asawa. Kinalong ni Melda ang anak. Ibinaba niya ang diploma at medalya bago buhatin ang bagong silang na anak. Mas lalo nga siyang napaiyak dahil ngumiti ito sa kanya. Graduate na si Papa mo. Ako ang pinakamatanda sa mga graduate. Pero ayos lang sa akin yun. At ngayong nakatapos na si Papa, magbo-board exam naman ako para maging isang guro. Magtatrabaho rin muna ako para may pangsuporta sa inyo ni Mama. Pagkausap niya dito, hindi naman maiwasang mapangiti ni Melda habang nakatingin sa kanyang asawa. Hinding-hindi nga siya nagsisisi na ito ang lalaking kanyang pinakasalan at naging ama ng kanyang anak. Nag-board exam nga si Fred para maging lisensyadong guro. At habang naghihintay nga ng resulta, nagtrabaho muna siya sa isang factory na malaki rin ang sahod. Pagod man, pero masaya pa rin siya. Lalo na kapag ang mag-ina niya ang sasalubong sa kanya. Balita ko, nag-board exam ka. Sa tingin mo ba makakapasa ka? Huwag ka nang umaasa. Habang naglalakad nga siya pa uwi, nasalubong niya ang kanyang 3 kapatid. Magiging kulela 3 lang yan. Sabi ni Kyla, Kuya Fred, umaasa ka pa rin ba sa pangarap mo? Matanda ka na. Mas maigi pang manatili ka na lang sa factory kaysa paasahin ang sarili mo. Kaso kawawa rin ang anak mo kapag lumaki. Magkakaroon siya ng amang hanggang pangarap lang. Naiiling na sabi ni Francis. Papasa ako. May tiwala ako sa sarili ko. Ngumiti siya sa mga ito. Pero kung bumagsak ako, pwede pa ako mag-take sa susunod. Hindi ako titigil hanggat kulubot na ang balat ko. Hindi ako susuko kahit sarili kong pamilya ang hindi naniniwala sa akin. At kapag naging isang ganap na akong guro, mag-iimbento ko ng lesson para sa mga kagaya niyong nawalan ng moral at respeto sa buhay. Pagkatapos ay nilampasan niya ang mga ito at kaagad na dumiretso sa kanilang bahay. Agad nga siyang napangiti nang salubungin siya ng kanyang mag-ina. Nadala ko na masarap na ulam. Hinalikan niya ang asawa bago lingunin ng anak. Baby Freya, hindi pa kita pwedeng buhatin dahil marumi pa si Papa. Nakita kong dumaan yung 3 kapatid mo. Nasalubong mo ba sila? Usisa ng asawa niya. Oo, at kagaya ng dati, masyado pa ring mataas ang tingin nila sa sarili. Pero pinatunayan ko naman sa kanilang matutupad ko lahat ng pangarap ko at inuunti-unti ko na ngayon. Kaya hayaan na natin sila. Tadhana na ang bahala kung anong mangyayari sa pagiging mayabang nila. Sagot niya. Nakaka-proud ka naman dahil sa wakas hindi ka na rin malambot. Kapag nakapasa ka sa board exam, tag mo sila sa post ha. Isampal mo sa kanilang success mo. Napatawa nga siya at itinangulang ang kanyang ulo. Nang lumabas ang mga pasado sa board exam, tuwang-tuwa si Fred dahil top 3 pa siya sa list. Pahiyang-pahiya bigla ang mga kapatid niyang ipinagkalat pa sa iba na hindi siya makakapasa. At dahil nga rin sa pagiging top 3 niya, nakakuha agad siya ng trabaho sa isang public school. Nakatanggap nga rin siya ng pera galing sa mayor nila
na kaagad niyang ginamit para magtayo ng kainan. Na kaagad namang pumatok dahil sa masarap na luto ng kanyang asawa. Dahil nga sa pagtutulungan nilang mag-asawa, unti-unting nagbago ang buhay nila. Naipagawa nila ang kanyang bahay at mas napalaki pa ang kainan nila. Nakapag-branch pa sila sa ibang lugar. Nagkaroon din sila ng poultry farm na malaki rin ang kita. Goodbye Sir Fred. Nakangiting paalam ng mga estudyante niya. Mag-iingat kayo pag-uwi ha? Tugon niya sa mga ito. Nagligpit nga si Fred ng gamit at kaagad na nag-out sa trabaho. Excited nga siyang umuwi ng bahay para makalaro ang kanyang panganay na ngayoy 5 taon na. Papa! Salubong nito kaagad sa kanya. Bumibigat na ang baby ko ah. Natatawang niya nang mabuhat ito. Bumungis-ngis nga lang ito bago siya halikan sa pisngi. Nasaan po si mama mo? Nasa kusina po, nagluluto siyang food natin. Ibinaba niya ang anak niya. Puntahan ko muna si mama mo ha. Pagpatuloy mo na ang paggawa ng assignment. Dumiretso nga siya sa kusina. Nadatna niya doon ang asawang buntis na kaagad niyang niyakap. Pahinga ka na. Ako nang magluluto niyan. Nakangiting sabi niya bago ito halikan. Ikaw ang magpahinga dyan. Palong-palo ka na sa trabaho. Kaya deserve mo magpahinga. Tugon nito sa kanya. Gusto ko lang mas bigyan pa ng magandang buhay kayo ng mga anak natin. Lalo ka na. Dahil bago pa dumating si Freya at ang magiging bunso natin, ikaw ang nag-iisang kakampi ko sa lahat. Dahil asawa mo ko, palagi kitang kakampihan kahit ano pa man ang mangyari. Napangiti nga si Fred bago ito halikan ulit. Sa mundo ngang maraming taong hindi naniniwala sa'yo, hindi ka dapat sumuko. Lalo na kung mayroon pa ring mas pinipiling maniwala sa'yo. At hanggang dito na lang ang magandang istoryang ito. Kung nagustuhan mo ang ating ibinahaging storya, huwag mong kalimutang pindutin ang like button. At kung nais mo pang makarinig ng mas marami pang inspiring stories, mag-subscribe ka na at hit ang notification bell para lagi kang updated sa aming mga susunod na kwento. Maaari mo rin itong share sa iyong mga kaibigan at mahal sa buhay. At huwag kang maiyang mag-iwan ng comment. Sabihin mo sa amin kung saan ka nanonood at kung anong aral lang yung napulot mula sa kwento natin ngayon. Maraming salamat sa iyong pakikinig. Hanggang sa muli, kakwentuhan.